first day na ang briefing sa amin is to augment 2nd Battalion to para sa Marawi Siege. As scout sniper. Yes, as a scout sniper. So, yun, nandun na kami sa mansion. So, nung nasa mansion na is naka-deploy na kami. Lahat na isang squad na kasama ko, na sniper squad. So, and then, ayun, umpisa na yung trabaho namin doon. Naninilip na kami. Pero putukan na yun. Yes po, putukan na yun. So, automatic pagpasok namin ng putukan na yun. Kasi, pagdating namin doon, may ibang unit na nandun. So, may namatay na... Oo, may namatay na doon. Pero backdoor kami, sa kabila kami dumaan. Kasi ang plano doon is, galing doon sa posisyon namin is, yung kalaban, ipupush yun papuntang lake. So, Yun yung ano talaga. yun talagang planning doon. Ipupush yung kalaban papuntang lake. Doon sila ipunin, papasikipin namin sila doon. So, buo na yung buong batalyon, may ibang unit pa kami makatabi. So, ayan na. At, nung una, is isang squad pa lang kami ng sniper na galing sa Scout Ranger Training School. So, yung mga kalaban is, na-engage namin that time, may lalayo pa eh. Mga nasa 700 meters pa sa. 800 meters. So, yun pa yung distance na engagement namin nun. So, kaya ng baril yun? Yes pa, kaya ng baril namin kasi ang dala naming baril, yung sa akin dala-dala kong baril is yung sniper rifle ko yung Barrett. So, simula sa umpisa, hanggang matapos yung gera is yung Barrett pa rin dala ko. Yung 50 caliber yung bala. Tapos, may isa pa kaming dala na baril is yung M24. No, yung M24. So, dalawa yung sa isang squad namin is dalawa yung dala namin na sniper rifle. So, pag malayuan na, mga 700, 800, may ano pa kami, may 850, more or less. No, yun pa yung pinakamalayo nung una. Nung unang dating namin, first 1 week. No, first 1 week, ganun pa kalayo. So, ganun pa kalayo yung mga engagement namin noon sa kalaban. Habang tumatagal, konti pa lang yung aming na hit noon. So, inorganize ng 2nd Scout Ranger Battalion yung lahat ng qualified sniper na nasa 2nd Battalion. No, yung iba doon mga estudyante ko pa rin dati. So, parang dinagdagan kayo? Yes, dinagdag sa amin para yung trabaho namin is to support sa assaulting company, na mag-assault na company. Yun yung trabaho namin. Kami yung eyes and ears. Eyes ng assaulting unit o assault company. So kami ang nasa taas, so habang papasok yung tropa. And then, siguro mga 3 weeks, yun yung ginapang namin yung Dansalan College. So malayo pa siya, ang Dansalan College na yun. So, ano ba yung Dansalan College? yun yung eskwelahan, mataas yun eh. Mataas na school, campus. So mataas yun. Marami kami nakikita na kalaban doon. So marami kami na hit doon. Actually nga, sumama pa nga sa amin yun eh. Yung Executive Officer, ex-unang 2nd Battalion, si Colonel Martin. No? Sumama pa sa stalking namin yun eh. No, kasi gusto niya ma-experience, hindi pa sa sniper noon. Gusto niya ma-experience kung anong ginagawa namin. So, sabi ko, sige sir, okay sir, basta kung anong gagawin namin, gagawin mo lang. Para safe kayo. So, yun, para gusto makita ni Sir Martin yung area, ang buong campus ng Dansalan College. So, nakahit din doon si Sir Martin. So, pinagamit namin sa kanya yung sniper rifle. So, nakahit si Sir Martin doon. Anong ibig sabihin ng nakahit? Nakatama na kalaban. So, pag once na pumutok ang sniper, tama yun? Yes, tama yun. Pag once na pumutok kami, tatama talaga yun. So, mayroon mang minsan na sasablay ka, especially yung moving target. Sa moving target kasi, kung medyo mahina-hina yung
skill mo dyan sa moving target, eh, hindi ka makatama basta-basta sa moving target. Magkaroon ng time yung kalaban na makakover. Yes, correct. Wala sa Mawala sa kaagad sa visual mo. visual. Mm. So, depende sa speed kasi ng kalaban. No? So, kung sniper ka, ang sniper kasi lahat ng sniper, pag snipe out sniper, ibig sabihin, train ka. No? Especially sa moving target. No? So, yun. Bumalik kami. So, everyday yung ginagawa namin, 6 o'clock pa lang nasa hide na kami. Oh, Kumbaga, nakatago na kami. parang No? yun yung routine. Oh, yun yung routine namin yan. Every morning yan, nandun na kami. Alas 4 pa lang, alas 3 pa lang, gumagapang na kami para mag-observation post doon sa Dansalan College. So, nung nakakuha na ng kalaban na marami kami na hit na, maraming natamaan doon sa kanila. So, bibihira na yung galaw ng kalaban sa loob ng campus, ng mga building. So in short, hindi nyo kaagad nakuha yung Dansalan. Hindi, matagal pa nakuha ang Dansalan College. So almost ang Dansalan College more than 1 month pa yun bago nakuha ang Dansalan College. So mahirap. Mahirap kunin ang Dansalan College. So nung time na yun, so bumalik na kami, pumunta kami sa baba kasi wala na kami masyadong mabisual doon sa loob ng Dansalan College kasi ang kalaban nasa building na. So sa pinipistuhan namin kasi noon, malayo pa yun, Dansalan College sa final firing position namin is mga nasa 600 meters pa yun eh. Oh? So nung time na yun, mahirap na kami makabisual sa kalaban. Kasi nasa loob na sila ng building. Hindi na sila, wala nang patakbo-takbo, wala nang pag-alagala sa labas. Kasi alam nila na pag pag-alagala sila sa labas, pag may visual na kami sa kanila, matutumba sila eh. Alam din ng kalaban na may sniper. Yes, alam nila na may sniper. Alam nila na may sniper. Kaya nagtatago na sila at that time. Nagtatago na yung mga kalaban. So, ayun, ang Dansalan College, iniwan namin noon, pero minaneuver namin yun. Kasama yung ibang kumpanya ng 2nd Battalion. Anong kumpanya yun? 4th Company, 5th Company, 6th Company, at saka 13th Company. So, inugmen kami doon, binaba kami ng mga snipers. Inugmen kami doon sa mga kumpanya. So, ang mga snipers na dala ko, nagaling din sa mga line company. So, doon namin inugmen sila. So, at least alam nila lang yung trabaho nila. So, na-employ sila namin ng maayos. Especially si Batcom Battalion Commander na magaling sa employment ng Scout Sniper. So, si Colonel Cabasan. So, magaling sa employment ng Scout Sniper. And then, nasa kumpanya na kami. So, nandun kami sa baba. Halos ka-level na lang namin yung Dansalan College. Nandun ako sa Scout Ranger, Port Scout Ranger Company. So, yung iba nasa 13, yung iba nasa 6, yung iba nasa 5. So, ako nasa Port Scout Ranger Company ako naka-augment. So, ako yung nagsusupport sa kanila. So, yun the time na yung 13 company is na matayan, no, ng dalawa na hit ng snipers na galing sa Dansalan College. So, dalawa yon sa araw na yon. And then, yung isa naman sa 6 company. So, namatayan din. So, bali ang sniper na yon, ang kalaban, so, nandun sa building ng Dansalan College. So, ibig sabihin, may sniper din doon. Yes, may sniper din sa Dansalan College na kalaban. So, ngayon, tumawag sa akin ang company commander ng
certain company na pwede lilipat ako doon sa area niya o sa sektor niya kasi dalawa nga yung namatay, no? Dalawa. So, yun. Iniwan ko yung sektor ko, sektor ng Port Scout Ranger Company. So, pumunta ako sa 13 Scout Ranger Company. So, doon na inumpisahan namin na inattempt na ng 13 Company, 5th Scout Ranger Company na pasukin yung Dansalan College. Pero hindi basta-basta mapasok. Kasi ang sniper is naka-posisyon. So, ang ganda ng posisyon ng sniper ng kalaban. So, hanggang sa na-post kami na naka-post, hanggang nakapasok yung 13 Scout Ranger Company, 6 Scout Ranger Company. So, ang dalawang kumpanya na yun nakapasok na mismo sa bakod ng Dansalan College. Pero yung posisyon ng sniper ng kalaban is medyo malayo-layo pa siya. Mga nasa more or less is 200 meters. No? Pero may mga building kasi yun. Maraming obstruction ng mga building. So, yun. Hanggang nakapasok ako sa isang building ng Dansalan College. So, kung saan nakapwisto yung 5th Scout Ranger Company at saka yung 13 Scout Ranger Company. So parang nag-join ka na? Yes, nag-join ako doon sa kanila. Nandun na rin yung 6 Scout Ranger Company. So, mahabang building kasi yun mahaba. And then, so, pinipitikan kami ng kalaban, ng sniper ng kalaban. So, ang mga tropa is tahimik na, hindi na makamove. Kasi pag may move, sigurado talaga, kung hindi mawuwunded, mamamatay ka. Pero, as a sniper, hindi mo pa alam kung saan yung location ng sniper? Yes, as a sniper, hindi ko pa alam kung yung location niya. So ngayon, yung sniper na yun, hindi ko siya in-engage, no? Pinag-aralan ko siya ng 3 days. Kasama ko yung aking spotter. No, yung spotter ka ngayon, nandiyan sa sniper company. Sino yun? So, yun. 3 days, ako namin sa pinag-aralan yung sniper ng kalaban. So, problema ko kung paano ko siya maka-counter. No? So, alam niyo yung movie ng Enemy of the Gate. So, nagagamit ko lahat yon. Yung tawag nito, yung basag na salamin. Tapos yung PVC na detress na PVC na ginawa ko siyang letter Z. Tapos kinat ko yung elbow nun, belaan, tapos nilagyan ng salamin para makapagsilip lang ako. So kumbaga yung that time, kasi nahirapan na kami kasi na-preparation na rin kami dahil hindi pa makuha-kuha yung Dansalan College. 3 weeks na yun magta 3 weeks na hindi pa namin nakukuha yung buong Dansalan College or buong Dansalan Campus. No? Pressure na kami doon. Kaya ang kalaban is pinag-aralan ko talaga namin ng spotter ko kung paano namin siya maka-counter. So as a sniper, siyempre, nandyan yung disiplina, patient, at saka siyempre attitude. Nandyan yun. So, never talaga kami napaputok ng spotter ko. So, pinag-aralan namin, mayroon kaming naobserbaran na butas, pero madilim siya, sa kabilang building. Yun. Parang ano siya, Master, kumbaga, hindi kayo napaputok within 3 days. Yes, hindi talaga kami napaputok dyan. Kumbaga, silip lang. Silip lang kami, observe lang talaga kami dyan. Sa 3 days na yun. Wala kaming ginagawa, di-observe lang kami. Kahit yung tropa na ng mga ang mga tropa na sa company, nandun lang din sa likod. Hindi sila pwede pumunta sa harap kasi hindi pa kayo nag-declare na clear. Hindi pa nag-declare na clear. Hangga't hindi pa kami nag-declare na clear, hindi pa pwede mag-move yung assaulting company. Kasi matutumba talaga. So sa 3 days na yun, so observe kayo. So sa 3 days na yun, so pinag-aralan namin yung bawat area, bawat sulok ng building,
bawat building na kung saan yung may mga butas. So, may butas kami doon na inobserbaran talaga ng ang spotter ko. So, ang usapan, kapag may biglang naiba sa butas na yon, ibig sabihin, merong taos. Ha? So, yung butas na yon, yun yung mga butas na yon, so, 3 butas yung inabangan namin eh. Gaano kalaki yung butas na yun? Ang butas lang yun, yung kaya na magkasya lang yung barrel ng sniper rifle. No? So, halos nasa 3 inches diameter. No, yung ganun lang kaliit ang butas na yon. Kasya lang yung barrel, tapos may masilip lang yung scope sa labas. So, yun lang yung technique ng kalaban doon. So, yun yung obserbaran naming butas, yung 3 na yun. So, nung biglang nagkaiba or biglang dumilim yung butas na yun, nagsabi yung spotter ko. Kasi yung spotter ko, dalawa kami. Eyes on kami dyan. Kahit na pag magkain kami dalawa dyan, palitan kami dalawa. Hindi pwede namin pakawalan yung yun. Yung obserbaran namin. Yung visual nyo? Yes, oo. Yung observation, hindi visual. Ang observation namin doon sa mga area or sa building or sa mga butas na inobserbaran namin. Parang hindi kayo pwedeng malingat ng 1 minuto. Yes. Kasi mahirap counterin yung sniper na yon. Kasi patakbo-takbo yun siya eh. So, pagkatapos niya dito, may matumba siya dito sa kabila. So, lipat na naman sa kabila. Pagka doon sa kabila is, yung natumba niya doon hindi ko lang masyado kung anong unit. Basta ang natumba niya doon is Siam. Yung sniper na yon. Yung plus sa amin sa 2nd Battalion is 3. So, 12 yung natumba niya. So, yun yung malaking problema. Yung sniper ng kalaban na yun, kung paano namin siya maka-counter. So, yun. Pinag-aralan namin 3 days bago namin siya nahit. Meron pa ngang meron pa ngang tawag ako sa XO ng 13 company or 5th company, hindi ko lang masyado na magpatakbo ng trupa. Para lang mag-rest kami ng isang tao. No? Pupatakbuhin siya na mabilis. Para kung nandyan yung presence ng kalaban, puputok yun. No? So, magsugal na kayo. Yes, oo. So, siyempre, lalanganin din yung mga officer natin, siyempre, magsugal ka ng isang tao, siyempre. Pero dumating sa punto na nag-suggest ka. Yes, dumating sa punto talaga na nag-suggest ako ng ganyan. Kasi, kapag hindi kasi siya pumutok yung kalaban, hindi namin ma-observe. No? Kasi kaya, kung butas lang yung bantayan namin doon, so, matagal na proseso, pero doon pa rin kami humantong. Sa butas na yon. Kung saan namin siya, saan ko siya na-hit. So, yun. Disapprove yung pagpatakbo. Oo, disapprove yun ang patakbo. Kasi hindi talaga papayag. Kasi siyempre naman, namatayan na nga eh. Namatayan na naglalagas na tropa, tapos magsugal ka pa ng isang tropa. So, yun. Pang 3 days namin, kumakain kami noon eh, alas 8. So, almusal na yun. Pang 3 days, almusal. So, yun, na-observe yung spotter ko. Sabi niya, Master Django, para may biglang nabingili ng isang butas. Eh, siyempre, siyempre, naka-ISO na rin. Siyempre, ang barret ko, naka-load na rin yun. Automatic loaded na rin yun eh. No? Pitik na lang. Pitik na lang. Fly fundamentals na yung kulang doon. Ano? Konting na lang yun, puputok na yun eh. So, yun, pag sabi niya na nakaiba sa butas na yun, pumitik na ako, binarilin ko na. No, pumutok ako, yung barret na yun. Kasi nakaset na yung barret ko doon eh. Nakaset na yung barret. Maiksi lang na distance yun. So, nasa 75 meters na lang yun. Building to building na eh.
So, building to building na kami. Ah, ang gira na kasi noon is building to building na siya. Hindi na siya pang mid-range, pang long range, hindi na. So, building to building na. So, malapit na yun. Kasi sa kabilang building na siya. So, more or less 75 meters. Hindi na abot ng 100 meters yun. So, pero, 75 meters, pero ang labanan is butas to butas. Butas to butas na yun. Hindi na yun target mo ang tao, target hindi. Yung target mo doon is butas na. So, kapag napasyutan mo sa butas niya, pag nandun siya, simplang siya. So, yun ang nangyari. Pumutok ako ng baret 2 beses. Siyempre, first shot, and then, ball manipulate, and then second shot. Tumawag yung mga company XO na nandun sa ground, nasa baba. Sabi nila sa akin, oh, Master Django, hit ba? Sabi ko, sir, unconfirmed. Dahil Dahil hindi namin nakikita. yung tao. Yes. Dahil hindi namin nakita yung tao. No? Butas lang yung pinutakan. So ngayon, sabi ko, sir, pwede na pasukin. Sabi nila, paano namin pasukin? Ano ang assurance na hit? Natamaan na yung kalaban. Sabi ko, sir, kung may puputok, hindi siya natamaan. Pero kung wala sir puputok, sigurado, tumba yun. No? So, pero alanganin pa rin yung, siyempre, alanganin pa rin yung mga kampanya, natin, tropa natin. Siyempre nga, buhay, assaulting team, alanganin pa rin sila, siyempre. Pero nung in-observe namin ng ilang oras, 1 hour, observe. So, wala na kami na-observe. Yun na yung nag-decide, mga 9 na yun mga 9 something AM. Nag-decide na pasokin na yung building na yun. So, pumasok, starting company pumasok doon. And then, ayun, tuloy-tuloy na sila. Binasag nila yung mga wall hanggang narating nila yung last na kwarto yun, last na kwarto. Possible na nandun ng kalaban. Yes, possible na doon kalaban. So, pagdating na doon, nakita nga nila nga ang kalaban is bulagta. So, tanggal yung ulo, yung hanggang leg, ano. Siyempre, nasamahan pa ng second bolt manipulate ko. Mabilis yun, yung Yes, opo. transition na yun. Yes. Mabilis yan. Kapag pumutok ka ng first shot mo, sa bolt manipulate mo, hindi abutan ng isang segundo yun. Kaputok ka ulit. So, yun yung tinatawag sa amin na kailangan sa sniper ka dapat ma-practice mo yung bolt manipulation. Kasi pag mahina ka sa bolt manipulation, kapag multiple target, hindi ka makakatama sa pangalawa, pangatlo. So, yun yung aking pinaka-experience sa pagiging scout sniper. Especially sa gira sa Marawi Sids. No, yun yung susi. Yung Dansalan College na yun para ma-clear ang Dansalan College. So, yun, nung na-clear na, declare na na-clear, so Dansalan College, so yun na, at pumasok na yung mga ibang tropa na tuloy-tuloy na sa pag-assault para tuloy-tuloy na rin pababa yung sa sunod na mga objective. So, si Django patuloy pa rin hanggang naka-move dun sa baba pa ng building na yun ng Dansalan College. Hanggang na-occupy na lahat ang Dansalan Campus College. Gaano yung risk ng isang sniper master kung malaman nilang kalaban mong sniper yung posisyon? Siyempre, sa rest, napaka-risky. No? Kapag malaman ng kalaban, especially sniper din, yung posisyon mo. In 3 days time, kumbaga, hindi rin identify ng kalaban mo nandun kayo. Yes, hindi. Hindi niya na-identify yung kasi may ingat ako dyan. Kapag basta na sa final firing position na ako, ang scout sniper. Yun yung position mo bago ka mag-deliver ng rounds mo. So, Dapat hindi ma-compromise yun. Yun yung final firing position mo. Bukod pa yung may mga alternate firing position ka, pero yung final firing position mo dapat, yun yung hindi ma-compromise. Ang yan yung pinaka-importante. Kasi dyan ka magde-deliver ng accurate at saka consistent na hit mo. So, mahirap i-establish yun. Yes, mahirap establish mo.
Mahirap establish yun. Kailangan hindi mo talaga ipapakompromise ang position mo. Yun ang final firing position. Kasi maaring kayo yung maunahan kung na-late ka lang ng isang segundo doon na sumilip din yung kalaban. Yes, so kapag sa final firing position ka, hindi ka na-compromise, alerto ka, eyes on ka, anytime, eyes on, dapat hindi ka malingat. Kung kakain ka, si spotter mo dapat nandyan din na kasilip. Hindi nyo dapat pinapabayaan yung target nyo. Kasi pag malingat ka, ikaw yung mapagplanuhan ng kalaban. So, dapat huwag mong bigyan ng panahon ang kalaban mo na sniper din. Huwag mo siyang bigyan ng panahon na maobserbaran ka niya at ma-counter ka niya. Dapat ikaw ang maka-counter sa kalaban mo. Yun, dapat ikaw ang maka-counter sa kalaban mo, hindi ikaw ang maka-counter niya. Kasi, Gaano kabilis pag malaman ng number? Gaano kabilis yung pag malaman ng number? Seconds lang siguro. pag malaman ng kalaban. Nandun ka. Okay, pag malaman ng kalaban ng sniper na nandyan ka sa position, huwag ka nang utubili na umalis. Iwanan mo agad yun. Pag alam mo na na-compromise ka na niya. Kasi gagawa siya ng paraan para maka-counter ka rin. Kung anong pinaplano mo sa kanya, yun yung pinaplano niya para sa'yo. Pero sumugal ka nun, Master, di ba? Sumugal ka nung tumira ka na hindi mo alam. Maaring pwede niyang pang bait lang yun. Na iniba niya yung Yes, magiging tawag nun, decoy. No? So may time din yan na gumagawa kami ng decoy. Pero that time yun, never ako gumawa ng decoy. Sa kalaban na yun na ano. Kasi pag magawa ko ng decoy, ibig sabihin, pinaplanuhan ko na siya. Kaysa tahimik ka lang, nag-o-observe ka lang doon sa area ng kalaban. No, yung decoy na yan, kung magawa ka ng decoy, siyempre wala ka doon sa final firing position mo. Ibang area kapag gagawa ka ng decoy. No. So, yung area na kasi, yun ang yung may silip ako sa kanya doon. Yun ang yung may observation kami ng spotter ko sa kanya. So, yung area na yun, yung final firing position namin, is never talaga namin pinapapuntahan sa tropa. Never namin pinapakompromise sa kalaban or sa tropa. Hindi namin pinapalapitan sa tropa yun. Kaming dalawa lang na spotter ko nakaalam sa final firing position namin dalawa. Kasi sa matagal namin inobserbaran siya. So kung makompromise lang, sayang. Naging sayang yung effort namin dalawa na spotter ko. At saka matagal na rin na hindi nakuha yung, napipressure na rin kami doon. Para lang makuha yung Dansalan College na yun. Kasi yun na yung susi. Para makatawid kami sa kabila. Kasi yung Dansalan College is advantage position. Yes, advantage position yun, mataas yun. Lalo-lalo na yung posisyonan ng sniper ng kalaban. Mataas yun. Mataas na area. May chance sa Master na gumawa din yun ng decoy ang kalaban ng time. Hindi. Hindi siya gumawa ng decoy. Pero what if decoy pala yun nung binara nyo? So, burn out yung ano niya. Yes. Location niya. Pero ano yan eh. Hindi siya gagawa ng decoy sa loob kasi siya. Sa loob siya ng building. Ang decoy kasi minsan yung nagawa na yung may visual. May visual. Yung gumagawa ng decoy. So, inisip nyo rin yan. Yes, inisip din namin na gawa ng decoy. Yung kalaban. Pero, naisip mo rin na hindi siya gagawa ng decoy kasi nasa loob siya ng building. Tapos medyo, siyempre ang loob ng building, medyo madilim-dilim konti. Pero iba yung dilim talaga sa loob ng building kasi medyo araw, siyempre kahit na may liwanag ka pa rin na makikita sa loob kahit papaano. No? So, yun, never kami gumawa ng decoy that time. Pero nung minsan, nung mga kasagsagan pa ng mga ibang susunod pa na mga area, nung tatapos na yung Dansalan College, nagagawa ko yun.
Na gumagawa din kami ng decoy. Pero hindi